Akala ng mga dayuhan, dito lang ito para sa anti-gang bagay. Isang maliit na tindahan ng mga sining at kaligiran. Bihirang tao lang ang nakakaalam. Dito lang nag-iingat ng mga bagay na itinatanghal. May daan pa para sa buhay. May daan din pabalik sa kabilang buhay. Hindi sila nagtatagpo. Ang pagkikita ay nagsimula sa sakuna. At parehong, nakatouch sa isang bagay, ay tinatawag na dumi. Ang dumi ay sumisimbolo sa malaking sakuna, na maaaring magdulot ng malaking epekto sa buhay. Ang may dumi ay hindi pwedeng mamatay o masugatan. Kahit hindi mamatay, ay magiging baliw ang kahihinatnan. Bagamat nakakatakot ang dumi, ngunit mula pagkabata, ako'y sumunod sa aking lolo, upang matutunan ang paraan ng paglilinis. Matapos linisin ang dumi, mawawala ang masamang enerhiya, at magiging tunay na mahalagang kayamanan. Pero hindi ko alam kung, kaya ko bang gawin ang mga negosyo na ito. 2 buwan na ang nakalipas, pumanaw ang lolo ko. Iniwan niya ang isang liham. Malaking apo, kapag nabasa mo na ang liham na ito, ako ay wala na. Pero huwag ka masyadong malungkot, tao lang. Palaging may buhay, pagtanda, sakit, at kamatayan. Sa mga nakaraang taon, nasa tabi mo ako. Marami kang natutunan. Ang iyong kakayahan, dapat ay lampas na sa akin ngayon. Pero huwag kang magyabang muna. Kung makukuha mo ang aking mana, nasa iyo pa rin. Kung makakapasa ka sa pagsubok. 2 buwan mula ngayon, ay ika-7 ng Hulyo, alas 12 ng hapon gabi. May isang bisita na pupunta sa ilalim. Kung magagawa mo ang negosyong ito, ang huwangkwan ay para sa iyo na. Kung hindi mo magagawa, mabilis kang mag-ayos ng mga gamit mo. Umalis ka ng malayo. Sabi ng lolo, pagkatapos ng alas 12, babalik pa ba siya? Excuse me. Dito ba ay huwangkwan? Pwede bang magtanong? Dito ba ay huwangkwan? Ang kapal ng itim na usok. Pwede bang magtanong, dito ba ay huwangkwan? Ah. Oo. Magsimula ka. Pwede bang itanong kung nandyan si Boss He? Boss He. Ako nga ito. Hindi ka. Naalala ko. Siya ay isang matandang lolo. Ang tinutukoy mo ay ang lolo ko. Sayang, namatay siya 2 buwan na ang nakalipas. Ngayon, ako ang boss dito. Namatay na. Paano nangyari yun? Walang anuman. Anong nangyari? Maaari mong sabihin sa akin. Ang kwintas ng buhay ng lolo. Paano nangyari ito sa iyo? 2 buwan na ang nakalipas. Natagpuan ako ng iyong lolo, at ibinigay ito sa akin. Sabi niya, makatutulong ito sa akin, na malutas ang aking problema. Sabi mo talagang tutulungan mo ako. Resulta. Ang taong hinahanap mo ay ako. O masasabing, ang taong hinihintay ko ay ikaw. Anong ibig sabihin nito? 2 buwan na ang nakalipas. Sinabi sa akin ng lolo ko bago siya pumanaw. Ngayon, alas 12 ng hapon gabi, may darating na customer. Mukhang. Ikaw na nga siguro. Ganito pala. Kaya kung may problema ka, sabihin mo lang agad sa akin. Ikaw. Anong klaseng problema ang naranasan mo? Ako.
Nakita ko ang kababalaghan. Ako. Nakita ko ang kababalaghan. Kababalaghan. Mga kalahating taon na ang nakalipas. Minsan pagkatapos kong gumamit ng banyo, bumalik sa kwarto. Sino? Sino ba? Sa gitna ng gabi, huwag kang manggulat. Ate, hinahanap mo ba ako? Mula noong gabing iyon, palagi ko siyang nakikita. Kahit saan ako pumunta, nandyan siya pa rin. Kahit anong gawin ko, di niya matanggal. Mukhang naengkanto siya ng masamang espiritu. Naniniwala ka rin ba na may mga kababalaghan sa mundong ito? Kung hindi ako maniniwala, bakit ka naman nandito para hanapin ako? Oo nga. Ang lolo mo. Tumingin lang siya sa akin. Alam na niya kung ano ang naranasan ko. Magaling siya. Ikaw ang apo niya. Dapat may alam ka rin, di ba? Kahit na ayaw sa akin ng lolo ko dahil sa yabang ko. Pero, kung tungkol sa kakayahan, dapat ay mas magaling na ako kaysa sa lolo ko. Kaya, kung may kailangan, maari mo akong sabihan ng direkta. Ako si Hifei. Anong pangalan mo, Miss Lin Rumuong? Ginoo He. Talagang magagawa mong iligtas ako. Hindi nangyayari ng walang dahilan. Naipit sa mga maduming bagay. Siguradong may tinanggap kang dumi. Dumi. Ay tumutukoy sa ilang mga bagay na tila ordinaryo, ngunit puno ng masamang kapangyarihan. Kapag hinawakan mo ito, mararamdaman mong hindi ka komportable. At dahil sa mga bagay na ito, umiiral. Kaya mo nararanasan ang mga bagay na ito ngayon. Ginang, Lin, mag-isip ka ng mabuti. Sa buhay, mayroon bang bagay na ganito? Ako, sa mga nakaraang panahon, ako ay labis na nababahala. Palagi kong nakakalimutan kung ano ang ginagawa ko. Bakit hindi ganito? Ginoong He, pumunta ka sa bahay ko at tingnan mo. Sige. Palagi kang nalilimutan kung ano ang ginagawa mo. Kaya ba nalimutan mo rin ang iba? Patay ka na. At ikaw, naaalala mo pa ba? Patay ka na. Anong sinasabi mo? Patay na ako. Hindi ba? Anong kalokohan ito? Kung mamatay ako, paano ako nandito pa? Kung hindi ka namatay, bakit ka nakasuot ng damit panglibing? Paano ako magsusuot ng ganitong damit? Ito ay Ako. Kailan ko pa suot itong damit na ito? Anong mga ginawa ko ngayong araw? Bakit nakakalimutan ko na lahat? Ito ang panlinis na dasal. Maaari nitong pansamantalang makatulong na manatiling gising ka. Pero, ano ba talaga ang nangyayari? Kailangan kong pumunta sa bahay nyo. Ang kapaligiran na ito, ang locus yung ito. Ginang, Lin, magkano nyo nabili ang bahay na ito? Magkano? Ang Lin Group na nagde-develop ng mga proyekto, ay sa amin. Walang gastos. Grupo ng Lin. Mayamang Lin. Mr. He, huwag mag-alala, basta't matutulungan mo ako, na maalis ang mga problema ko. Anumang halaga, ibibigay ko sa iyo. Walang usapan tungkol sa pera. Ang alituntunin namin sa ilalim ng lupa, ay tumanggap lamang ng dumi.
Hindi kailanman tungkol sa pera. Paano kayo nakapasok? Sino kayo? Tita Zhang. Tita Zhang, anong nangyari sa iyo? Ginoo. Ginoo. Panggagaya. Panggagaya ng patay. Panggagaya. Ngayon, naaalala mo na. Na ikaw ay patay na. Anong kabaliwan ang sinasabi mo sa gitna ng gabi? Ano, ang anak kong babae ay nagpapanggap na patay. May kakaiba. Tatay, Tita Zhao. Meng, huwag kang lumapit. Kulang ba ang mga handog? Bukas, mag-aalay kami para sa'yo. Meng, kung kulang ang handog. Nagpadala ka ng panaginip, walang dahilan para umakyat dito, Tama nga. Wala pang ikapitong araw. Kung aakyat ka, dapat pagkatapos ng ikapitong araw. Anong ikapitong araw? Tita Zhao, anong sinasabi nyo? Nabubuhay naman ako ng maayos. Bakit nyo sinasabi na patay na ako? Huwag. Meng, ako. Alam kong hindi mo ito matanggap. Napakabata mo pa. Wala na talaga. Nanghihinayang ang puso, may galit. Kung hindi, umuwi ka na muna. Magpapainit si Papa ng maraming bagay para sa'yo. Aayusin ni Papa ang mga espiritu para sa'yo. Tutulungan kanyang makaalis sa paghihirap. Ay nako, Papa, ano ba ang sinasabi mo? Talagang mabuti ang buhay ko. Kung hindi ka namatay, bakit ka nakasuot ng damit panglibing? Hindi ko rin alam kung bakit. Tatay, Tita Zhao, bakit ako nakasuot ng damit panglibing? Meng, alam kong hindi mo kayang tanggapin. Pero, namatay ka ilang araw na ang nakalipas, kahapon. Katatapos lang naming ilibing ka. Ilibing. Ako. Totoo nang namatay na siya. Dream. Kasalanan ni Papa ito lahat. Hindi kayang gamutin ni Papa ikaw. Dream. Ginawa ni Papa ang lahat. Hindi kanya magagamot. Hindi rin ito ang aming kasalanan. Huwag niyong kamuhian kami. Talaga bang patay na ako? Pero, hindi ko alam kung paano ako namatay. Nakalimutan niyo ba na walang luha ang mga multo? Nakalimutan niyo na ba? Kakaiba, walang luha ang kakaiba. Ang ibig mong sabihin ay, hindi ako namatay. Kakaiba ay walang temperatura. Hawakan mo ang sarili mong pakiramdam. Mainit ito. Tay. May lagnat ako. Hindi ako nakakatakot. Meng. Kung may hiling ka, sabihin mo lang. Lahat ay handa naming gawin para sa iyo. Oo nga. Anong gusto mo? Lahat tayo ay nangako sa'yo. Masama ang puso ng tatay mo. Huwag mo kaming takutin. Bakit hindi niyo ako pinaniniwalaan? Kahit ang sarili mong anak, hindi mo pinaniniwalaan. Paano magkakaroon ng mga magulang na katulad ninyo? Ikaw, sino ka? Tianlei, huwag maging mapanganib. Lumayo ka. Si Meng ay anak ko. Naniniwala ako na hindi niya ako sasaktan. Sinasaktan niya ako. Tanggapin ko na lang. Ayos ka lang ba, Tianlei? May init pa rin. Si Meng ito, ang anak kong babae. Papa. Meng. Noong nakaraang araw, nag-collapse ka at na-hospital. Hindi na talaga kaya noon. Palagi akong nanalangin sa doktor, na may iligtas ka. Noong araw na iyon, o siya'y pumanaw. Ako at si Tia Zhao, nagtiis ng sakit. Inilibing ka namin. Hindi namin inasahan. Bakit nga ba ako? Wala akong maalala.
Ano bang ginawa ko nitong mga nakaraang araw? Nakalimutan ko na. Meng Meng. Naaalala mo pa ba kung paano ka nakalabas? Lahat tayo, inilibing ka. Bigla kang lumabas ngayon. Nakatakot naman kami. Isang grupo ng mga walang silbi. Hindi man lang alam kung patay o buhay ang isang tao. Halos mamatay ang anak ko dahil sa inyo. Maghintay ka sa akin. Tianlei, magpatahimik ka muna. Masaya na nandito pa si Meyang Meyang. Sino ang nagsabing buhay pa siya? Sino ang nagsabing buhay pa siya? Anong ibig mong sabihin? Nakatayo lang ang anak ko sa harap ko. Siyempre, buhay pa siya. Tama na. Simula nang pumasok ako, gusto kong itanong, sino ka? Papa. Pangalan niya ay Hifei. Siya ang may-ari ng isang pawn shop. Sabi niya, may paraan para maresolba. Palaging nanggugulo sa akin iyon. Pawn shop. Hifei. Huang Quanpon. Alam mo ba ang Huang Quanpon? Wala. Kaya, narinig ko lang ang ibang tao na nagsasalita tungkol dito. Pero naaalala ko. Boss. Mukhang isang matandang lalaki. Siya ay lolo ko. Ginoong Lin. Pumunta sa Huang Quan. Wala, ganoon lang. Narinig ko lang mula sa iba, tungkol sa pamilya ninyo, na may mga bagay na nagdudulot ng pinsala. May paraan ka bang makapagligtas kay Meng Meng? Tianlei. Naghanap na tayo ng maraming tao, pero wala pa ring magandang balita tungkol kay Meng Meng. Napakabata niya. Huwag namang maging manloloko. Itong lalaking ito ay may kakaiba, Ginoong He. Sabi mo dati na may buhay pa. Ano ang ibig sabihin? Talagang dapat sana ay namatay ka na ilang araw na ang nakalipas. Pero ang amulet ng lolo ko nakatulong sa'yo. Pero 1 linggo lang ang natitira. Pagkatapos ng 1 linggo, hindi na maibabalik ang dumi. Kailangan mo pa ring mamatay. Sana'y mapakiusapan kita. Tulungan mo ako, please. Mag-alala ka, Miss Lin. Mahalaga rin sa akin ang order na ito. Kaya sana'y maintindihan mo. Kaya nga, gagawin ko ang lahat para sa iyo, upang maalis ang masamang espiritu. Ganito. Tara, tingnan muna natin ang kwarto mo. Ang dumi ay malamig na malamig. Pagkatapos makontak, magkakaroon ng matinding pagduduwal, at pakiramdam ng pagkabahala, Ginang. Lin, sa silid na ito. Anong bagay ang makapagbibigay sa iyo ng ganitong pakiramdam? Kamakailan lang, magulo ang isip ko. Wala akong maalaala. Ayos lang. Hayaan mong tingnan ko. Nako. Kumikislap ang kanyang mga mata. Nasaan? Nandoon. Saan nanggaling ito? Hindi ba't ito yung jade na madalas mong suot, na suot mo lagi, tatay? Ano to? Anong nangyari? Kung hindi ako nagkakamali, ito na yun. Na nagdulot kay Miss Lin na makasangkot sa mga maruruming bagay, tay. Anong nangyayari kay Tianlei? Imposible. Itong bagay na ito, sumpa ko. Talagang hindi ko alam, na makakasama ito. Ito. Palagi nitong kasama ako. Hindi ko alam kung bakit ito nangyayari. Sa kwarto ni Meng Meng. Meng Meng, naniniwala ka ba sa daddy? Paano naman niya malalagay ka sa panganib? Ginoo He. Sigurado ka bang ito ang bagay na nakasakit sa akin? Sa buong kwarto, tanging ang mamatay na hangin lang ang nakakapit dito. Siguradong ito nga ang bagay na to. Ginoo Shay, kailangan mong siguraduhin ng maayos. Talagang hindi ko alam na makakasama ito sa tao. At hindi ko rin alam kung bakit nandito ito. Meyang Meyang, naniniwala ka ba sa tatay mo? Hindi ka niya sasaktan. Ako naman.
Sa pinagmulan nito, hindi ako interesado. Gusto ko lang itong tanggapin. Ginoong Lin, ibigay mo sa akin ang bagay na ito. Gaano karaming pera ang gusto mo? Ayaw ko ng pera. Kailangan ko lang. Na hindi na iyon. Mang-abala sa akin. Hindi pwede iyon. Ibigay ang pera para sa bagay na iyon. Ito ang patakaran. Magbigay ka ng presyo. Sige, 1 sentimo na lang. Itago mo ng maayos. Ayos na ito. Sige na, kailangan ko na ring matulog. Kung may problema ka, huwag mag-atubiling sabihin sa akin ha. Ginoo He. Ang late na nito, baka pwede kang tumuloy muna sa bahay ko ngayong gabi. Tama, sa bahay ko naman maraming kwarto. Uy yan. Pakiusap, paayos si Tia Zhang ng 1 kwarto. Ayos lang, hindi na kailangan. Ganito kasi ako, mahirap akong matulog sa ibang kama. Huwag na lang ganyan. Hindi ako makatulog ng maayos. Umalis na ako. Mali. Bagamat ito ay dumi. Hindi ito makakapinsala, ang sobrang lakas ng amoy ni Lin Rumuong. Hindi kaya. Kuya. Sa wakas, nakauwi ka na. Walang nagsabi sa'yo na hindi pwedeng makasakit. Ang pagsakit ng kapwa ay labag sa batas. Medyo matapang pa ang munting ito. Nasaan ang mga nakatatanda sa bahay nyo? Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo na makisama sa atin na ito? Asong tanga ka. Ginoong He. Wala ka ng problema. Ligtas ka na. Ginoong He. Ano ang nangyari kanina? Meng, ayos ka lang ba? Oo. Hindi ba't sinabi mong, naalis na ang dumi? Paano nangyari yun? Mukhang nagkamali ako. Akala ko, na ang batong ito ay naguguluhan kay Ginang. Lin, ngayon, mukhang, may iba pang bagay. Mayroon pang, ibang bagay. Ginoong He. Ano ba talaga ang nangyayari? Kakatapos ko lang suriin ang iyong kwarto. Isang dumi lang ang natagpuan ko rito. Kaya't instinctively inisip kong ito ang nagdudulot sa iyo ng problema. Ngunit ngayon, nag-isip ako sandali, parang may mali. Sa enerhiya ng batong ito, hindi ito makakagawa ng ganitong kabigat na kamatayan sa iyo. Kaya bumalik ako at sumilip. At ang nangyari, tama nga. Ibig sabihin, may iba pang dumi. Ngunit, hindi dito. Dapat ay nasa ibang lugar. Huwag na kayong magstay pa. Ginoo He, pakiusap. Magmadali kayong mag-check. Gamutin si Meng para maiwasan ang mas mahaba pang panaginip sa gabi. Huli na ang lahat, Tia Lei. Kakauwi lang ni Meng. Hindi maganda ang kalusugan niya. Hindi kayang tiisin. Ganito, hayaan mo munang magpahinga si Meng. Bukas ng umaga, ipapacheck ulit kay Ginoong He. Ayos lang. Sige. Pakihanda na lang ako ng kwarto. Dito ka na lang sa bahay na ito. Ako. Sobrang natatakot talaga ako. Kung muling makaharap ng panganib, takot akong hindi kita matawagan agad. Ako. Sabi ko na sa'yo, matulog ka lang sa kama. May panganib. Siguradong mahahanap ko. Hindi ko. Nakakatakot masyado yung batang babae. Tanging ikaw lang ang nagbibigay sa akin ng seguridad, kapag nandyan ka sa tabi ko. Anong nangyari sa batang ito? Walang kahit anong pakiramdam ng hangganan. Matutulog ako sa kama. Sige, matutulog din ako sa kama.
Ginang. Lin. Napansin ko na, bakit sobrang takot mo sa kamatayan? Ang sinasabi mo. Sino ba ang hindi natatakot sa kamatayan? Ang hirap kong nakamit ang ganitong edad. Napakahirap makapasok sa kolehiyo. Ngayon ay finally nagtapos na ako. Pwede na akong magtrabaho sa kumpanya. Pero nagkakaroon pa rin ng ganitong klase ng problema. Sabi mo, namatay na ako. Sayang ba o hindi? Walang katiyakan sa buhay. Mga bagay na darating. Sino ang makakapagsabi ng tiyak? Kailangan mong mag-isip ng mas magaan. Sinasabi mo ba na mamamatay pa rin ako? Huwag kang umiyak. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, sa hinaharap, walang makakapagsabi ng tiyak. Pero, nandito ako ngayon. Walang makakasakit sa'yo. E di ba't kailangan mong linawin? Natakot ako. Ginang. Lin, nang una kitang makita. Naisip ko, matapang ka pala. Ngayon ko lang napagtanto. Isa siyang batang babae na mahilig umiyak. Ako ay 23 taong gulang lang ngayon. Siyempre, batang babae pa rin ako, hindi ba? Huwag mo na akong tawaging Miss Lin. Tawagin mo na lang akong Rumo. Rumo. Tingnan mo ang edad mo. Hindi pa ako kasing laki ko. Bakit ang galing mo naman? Nakuha ko lang mula sa lolo. Walang ama, walang ina mula pagkabata. Sundan mo lang ang lolo. Ngayon, wala na rin ang lolo. Ako na lang mag-isa. Nag-iisa ka talaga. Kaya naman talaga. Mas malala pa sa akin. Parang panaginip. May tanong ako sa'yo. Kumusta ang relasyon mo sa tatay mo? Ayos naman. Nagtataka ka. Ako ang dahilan kung bakit ako nagkaganyan. Yung Jade na yon ay isang kalokohan. Kahit na hindi mismo ang Jade ang nakakasira sa'yo. Pero kung meron kang ganitong bagay sa paligid mo, may problema na agad yun. Hindi pwedeng. Simula nung bata pa ako, mabait na mabait ang tatay ko sa akin. Pwede ngang sabihin na sobra ang pagmamahal niya sa akin. Hindi siya maaaring makasakit sa akin. Ano ang relasyon mo sa babaeng tinatawag na Tia? Ano ang relasyon nyo? Ang pangalan niya ay Jiaoyan. Siya ang asawa ng tatay ko, na bagong kasal 5 taon na ang nakalipas. Siya ang aking stepmother. Relasyon. Ayos lang. Anong nangyari? Nang bumalik kami kanina. Parang natatakot siya sa'yo. Muling nabuhay ang patay. Sino ba naman ang hindi matatakot? Katatapos lang sabihin na kailangan suriin ang kwarto. Gusto ng tatay mo na. Huwag nang magtagal ang mga pangarap. Ngunit ang madrasta mo ay gustong maghintay hanggang bukas ng umaga. Sabi niya, hayaan mo munang makapagpahinga ako ng mabuti. Auntie Jiao, ito ay talagang may kakaiba. Hindi mawawala. Kalokohan. Hindi mawawala. Kayo. Bakit hindi kayo matulog ngayong gabi? Anong ginagawa nyo dyan sa labas? Kumain ako ng sobra kagabi, para magpakalma ng tiyan. Huwag na masyadong mag-aksaya ng salita. Anong hawak mo? Tian Lei. Hindi ba ito ang regalo mo sa kaarawan ko noong nakaraang taon? Oo, ito nga. Ito na nga. Ano? Talagang ikaw. Ayos ka, Jiaoyan. Tian Lei, pakinggan mo ako. Ikaw, babae, alam mo ba kung paano ako? Sa iyo sa mga nakaraang taon, mahal kita, inaalagaan kita. At ano ang nangyari? Gusto mong saktan si Mengmeng. Alam mo ba na siya ang aking buhay? Tita Jiao. Wala tayong alitan, di ba? Bakit mo ako pinapahamak? Sobrang bulag ko talaga. Kaya ako napagpasyahang mahalin ka, isang mapanlinlang na babae. Tanong ko sa'yo, bakit mo pinapahamak si Mengmeng? Tinanong mo kung bakit. Lahat ng ito ay para sa'yo.
Kung may masama man akong ginawa, walang kinalaman sa akin. Bakit parang wala kang kinalaman? Naalala mo pa ba noong kalahating taon na ang nakalipas? Nakatanggap ka ng atake sa dugo at halos mamatay. Kung hindi dahil sa akin, patay ka na rin. 5 buwan na ang nakalipas. Noong panahon na yon, malinaw na sinabi sa akin ng doktor, na ikaw ay may isang araw na lang mabubuhay. Nagsimula na akong maghanda ng libing. Pero isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Ibinigay niya sa akin itong hairpin. Sabi niya, kailangan lang ilagay ang hairpin na ito. Ibigay ang pagmamahal sa isang kamag-anak, at maaari mong maibalik ang iyong buhay. Si Mengmeng ang tanging kamag-anak mo, kaya't gusto ko na maibalik ang isang buhay. Hindi ganon kadali. Nakikita ko. Gamit ang dugo ng kamag-anak, palitan natin ng buhay. Sabi niya sa akin iyon kalaunan lang. Ayaw ko rin namang makasakit ng iba. Alam mo, gusto ko rin si Mengmeng. Pero, mahal na mahal ko si Tianlei. Ayaw kong mawala siya. Ming, patawad. Ako ang dahilan ng iyong kapahamakan. Akala ko ito ay tadhana. Lahat ay kasalanan ko. Bakit ako ganito kabastos? Tianlei, walang kasalanan sa iyo. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ako ang nagpasya na saktan ng iba. Natatakot pa akong malaman ninyo. Kaya't sa gitna ng gabi, palihim, sinubukan kong itapon ang hairpin na ito. Mengmeng, patawad. Hindi dahil sa akin. Kung hindi dahil sa mga ginawa kong mga kalokohan noon, hindi sana ganito ang sitwasyon ngayon. 25 taon na ang nakalipas. Nasa bingit ng pagkabangkarote, ang negosyo ng pamilya. Humihingi ng tulong sa lahat, pero walang magawa. Hanggang sa binigay niya sa akin ang isang jade pendant. Oo. Iyon. Yung jade pendant na kinuha mo. Sabi niya sa akin, basta't araw-araw mong iaalay ang jade pendant na iyon, mapapalago ang angkan ng Lin at Angat sa katanyagan. Gamitin ang dumi para sa yaman. May mga tao nang gumawa nito noon. Ngunit, ano ang kapalit? Ay kaluluwa. Kaluluwa. Nang siya ay dumating, sinabi niya sa akin, 25 taon mamaya, kukunin niya ang aking kaluluwa. Noong panahong iyon, hindi ko masyadong inisip. Naisip ko, kahit na sa huli ay mamatay ako, maaari kong iwanan ang napakaraming yaman sa pamilya Lin. Ngunit hindi ko inaasahan. Naiintindihan ko na. Kaya dapat sana matay ka na kalahati ng taon na ang nakalipas. Siya yun. Gamit ang buhay na parang panaginip, ipinalit sa buhay mo. Kaya, nabuhay ka. Pero parang panaginip, kailangan kong mamatay para sa iyo. Ganito pala iyon. Kaya't sinasabi ko, ang ugat ng lahat ay nasa akin. Kung hindi ko nakipagkalakalan sa taong iyon, hindi sana ganito ang kinalabasan. Ang kaluluwa ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito. Lalo na't may mga dumi na ipinapawalang bisa ang kaluluwa. Mukhang ang taong ito ay labis na masama. Ang nagpawalang bisa sa aking kaluluwa ay ikaw, iyong lolo. Ano? Hindi ito posible. Sa ilalim ng lupa, hindi kailanman ibinibenta ang mga kalat, at higit pa rito, ipapahiram ang kaluluwa. Ang lolo mo ba ay mukhang may hiwa sa mukha, nakahuk na ilong, napakatanggos ng katawan, at saka pa, may moles pa sa gitna ng noo niya. Siya ba yun? Oo, siya nga yun. Naghanap ako ng tao sa likod para magtanong. Kaya nalaman ko, siya ang boss sa Huangquan. Kaya nalaman ko na ang Huangquan, siya pala. Siya rin ang nagbigay sa akin nitong hairpin, para magamit ko, sa buhay ni Mengmeng, para mapalitan ang buhay ni Tianlei. Yung hairpin ay regalo din sa'yo ng lolo mo. Lolo niya, Ginoong He. Bakit ginagawa ito ng lolo mo? Hindi ko rin alam. Mula noon, itinuro sa akin ng lolo ko na maging mabuti. Ngunit siya mismo, bakit siya gumagawa ng mga bagay na ito? Kailangan pa ng oras. Maglaan ng oras para dahan-daang imbestigahan. Tita Zhao, handa ka bang? iPhone ito sa akin. Kailangan ko bang iPhone ito? Para maging maayos si Mengmeng. At si Tianlei. Kamusta siya? Ang jade pendant ni Tito Lin ay naipon broker na sa akin. Kailangan lamang na, iPhone din ito sa akin. Si Tito Lin at si Rumeng ay walang magiging problema. Pon. Malinis na bagay. Taong malinis.
Malinis na bagay. Kailangan mo lang ibigay sa akin. 10 sentimos lang. Sige. Halika, ilagay mo ng maayos. Kuya, huwag naman. Kuya, huwag naman. Sino? Siya. Ginoong Hi, agad na ibalik ang halimaw na ito. Nandito ka pa rin. Ngayon, natatakot ka na. Kuya, hindi ko gustong saktan ng sinuman. May nagpilit sa akin na gawin ito. Sino? Yung nasa larawan kanina, yung matandang lalaki. Ano? Pinasunod ka ng lolo ko. Hindi ko alam na siya ang iyong lolo. Pero, siya ay isang napakasamang tao. Nasa, tiyan pa ng mama ko ako. Nakuha na ako niya. Pinapagawa niya sa akin ang mga masamang bagay na nakakasakit sa iba. Kung hindi ako susunod, sasaktan niya ako. Minsan sa sinapupunan, kinukuha na ang buhay ng tao. Sining ng panlilinlang. Lolo niya. Ate, pasensya na. Hifei, anong gagawin? Magsalita ka. Gusto mong. Paano kita matutulungan? Simula nung bata pa ako, palagi na akong nasa baret na ito. Ang tanging naaalala ko lang ay ang nanay ko. Pero hindi pa ako ipinanganak. Hindi mo pa nga nakikita ang nanay ko, kuya. Alam ko na ikaw ay isang taong may kakayahan. Maaari mo bang dalhin ako para makita ang nanay ko? Sinasabi mo ba na nakaipit ka dito? Daliri. Napakabagsik ng sining ng pang-uuto. Kaya, saan nakatira ang pamilya mo? Nasa tiyan ng mama ko ako. Narinig ko siyang nagsasalita noon. Nakatira siya sa baryo ng Feng Shui. Ang pangalan ng mama ko ay Liu Zixiu, bayan ng Feng Shui. Liu Zixiu. Okay. Sige, dadalhin kita para maghanap. At sabay na rin nating tingnan kung ano pa ang ginawa ng lolo ko. Tara na. Ginoong Hi, pagod ka na ba pagkatapos ng magdamag? Halika, uminom ka ng mainit na tubig para maginhawahan. Hifei, kumain ka ng prutas. Ito. Dahil, nakaayos na ang lahat. Aalis na ako. Kailangan ko pang pumunta sa Feng Shui Village. Ang tagal magreklamo. Ginoo Hi, niligtas mo ang buhay ko at ni Mengmeng. Lubhang malaking utang na loob ito sa amin. Hindi pa namin magagawang bayaran. Ito, hawakan mo ito. Nasabi ko na, nandito ako para sa dumi. Ngunit, Tito Lin, isang paalala lang. Sa pamamagitan ng dumi, nakuha sa hindi tamang paraan, mas mabuting huwag kunin. Kung hindi, sa susunod, wala nang makakatulong sa'yo. Lolo, nakapasa na ako sa pagsubok. Maari ko nang hawakan ang wangkwan. Pero ako, bakit hindi ako maging masaya kahit kaunti? Mula pagkabata, itinuro mo sa akin na dapat ay tamang landas ang tahakin. Bakit ikaw ay salungat dito? Hindi ako naniniwala na ganyan ka. Lolo, huwag kang mag-alala. Tiyak na aking lilinawin ang lahat. Magbibigay ako sa iyo ng paliwanag. Hifei, tayo na. Simulan na natin. Tayo. Anong ibig sabihin yan? Hindi ba't pupunta tayo sa Feng Shui Village? Nandito na ang sasakyan ko. Pupunta ako sa trabaho. Bakit ka pupunta? Sasamahan kita. Sasamahan mo ako. Tanging ang mga tunay na nakaranas ng buhay at kamatayan ang makakaunawa. Sa mga tinatawag na pera at katanyagan na pawang-pawang walang halaga, ang tao ay nabubuhay. Dapat ay ginagawa ang mga bagay na gusto niya. Sa tingin ko, maganda ang trabaho mo. Maaari kang maging makatarungan at makakita ng maraming kakaibang bagay. Ate, pupunta ako sa trabaho, hindi para maglaro. Napakadelikado. Andyan ka naman, di ba? Nandyan ka.
Hindi ako natatakot sa panganib. Sige, 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 kahit ano. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Tanga. Nakarating na tayo. Dito ang Feng Shui Village. Itong baryo na ito. Hindi ito gaya ng inaasahan ko. Hindi ka siguro. Akala na dito ay isang mahihirap na liblib na lugar. Sabi nila, medyo mayaman daw dito. Ano ang ginagawa mo? Tanungin mo kung saan nakatira siya. Kailangan bang magpakaabala ng ganyan? Maghanap ka lang ng tao at tanungin. Ginoo, magandang araw po. Pwede po bang itanong? Alam niyo po ba kung nasaan ang bahay ni Liu Zixiu? Sino? Si Liu Zixiu. Bakit ka tumatakbo? Walang dahilan. Sino ang hinahanap nyo? Hinahanap namin si Liu Zixiu. Sino? Si Liu Zixiu. Kayo ay kami. Mga kaibigan niya. May mahalagang bagay kaming kailangan sabihin sa kanya. Kaibigan. Kayo ay mga kaibigan niya. Hindi ba ninyo alam na siya ay pumanaw na 8 taon na ang nakalipas? Pumanaw. Paano siya pumanaw? Nanganak siya, di ba? Hindi na kayanan ng panganganak. Ganyan naman ang mga babae. Masamang kapalaran. Nalaman ko ang balita. Kaya't umalis na tayo agad. Tandaan mo. Sanayon na ito. Huwag na huwag mong banggitin ang tungkol kay Zixiu. Why run? Kung hindi, protektahan ang kuryente. Protektahan ang kuryente. Hefei, naramdaman mo ba, nakakaiba ang mga tao dito sa baryo? Pakiramdam, lahat sila natatakot pag naririnig nila ang pangalang ito. Oo, may kakaibang nangyayari sa baryong ito. Ano na ang gagawin ngayon? Itong batang babae. Gusto pa sanang makita ang kanyang ina. Pero, nakakaawa naman ang batang ito. Nandito na siya. Siyasatin na lang natin. Tingnan natin. Ano ang nangyari noon? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makapaniwala na may kinalaman ang lahat ng ito sa lolo ko. Narinig ko na hinahanap niyo si Liu Zixiu. Ikaw ay... Ako ang kapatid na babae ni Liu Zixiu, Liu Qingtong. Salamat. Narinig ko. Kayo ang mga kaibigan ng ate ko. Bakit hindi ko alam ito? May iba pa palang mga kaibigan siya. Kami ang mga kaklase ng ate mo. Wala na kaming balita sa kanya ng ilang taon. Naisip naming dumaan at tingnan siya. Kaibigan. Pero ang ate ko ay hindi kailanman nag-aral. Ano bang meron kayo? Ang ate mo ay may anak na babae noong buhay pa siya. Anak na babae. Paano mangyayari yun? Wala namang anak na babae ang ate ko. Sa eksaktong paraan, ay ang anak na hindi pa ipinanganak niya. Anong ibig sabihin? Ay ang anak ng ate mo. Bago pa siya ipinanganak, hinuli siya ng masasamang tao. Ginawang kasangkapan sa masama. Ngayon, nahanap na namin siya. Sabi niya gusto niyang makilala ang ina. Iyon ay, ang iyong kapatid na babae. Anong kababalaghan ito? Akala ko kayo, talagang mga kaibigan ng kapatid. Ngayon ko lang nalaman na mga manlilin lang kayo. Pakiusap, umalis kayo. Anong uri ng manloloko sa mundo? Ay totoo. Hefei, ipakita mo na sa kanya. Ito, siya. Kuya, nahanap mo na ba ang nanay ko? Ito ang iyong tiyahin. Tanungin mo siya. Tiyahin, alam mo ba kung nasaan ang nanay ko? Huwag lumapit. Anong bagay yan? Kakausap lang natin, di ba? Siya ang anak ng kapatid mong babae. Iyon ay ang iyong pamangkin na babae. Paano ito posible? Namatay ang aking kapatid na babae sa hirap ng panganganak. Hindi pa nga lumalabas ang bata. Namatay sa hirap ng panganganak. Sinasabi mo ba, napatay na ang aking ina? Sino ba talaga kayo? Ano bang nangyayari?
Ganito pala iyon. Kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mata, sino ang makakapaniwala, talagang may ganito sa mundo? Sa totoo lang, noong una, nang malaman ko ito, natatakot din ako. Pero nang naisip ko, basta't wala tayong ginawang masama, walang dapat ikabahala, ano pa ang dapat ikatakot? Kanina, hindi ko alam, na ikaw ay anak ng ate, kaya ang lakas ng sigaw ko sa'yo. Huwag kang magalit, tiya. Paano namatay ang nanay ko? Yung nanay mo siya. Nang ipanganak ka, nahirapan sa panganganak, malubhang hemorrhage, 2 buhay. Hindi na nila naisalba. Mahihirap na panganganak. Namatay ang nanay ko nung ipinanganak ako. Ako ang nagsisi sa pagkamatay ng nanay ko. Ate, huwag mong sabihin yan. Ganitong bagay. Walang makakaalam kung kailan mangyayari. Hindi mo pa alam ang pangalan mo, di ba? May pangalan ako. Siyempre, nang nagbubuntis ang nanay mo sa'yo, naisip na niya ang pangalan. Xiaoyu. Xiaoyu. May pangalan na ako, kuya. Ang pangalan ko ay Xiaoyu. Xiaoyu. Ang ganda ng pangalan. Qingtong. Noong buhay pa ang ate mo, mayroon bang hindi tama? Hindi tama. Wala. O maaaring sabihin, kung may biglang, mga estranghero na lumitaw. Nakita mo na ba ang taong ito? Wala. Bago namatay ang kapatid kong babae, walang kakaibang nangyari. Ito ay biglang pagdurugo sa panahon ng panganganak. Hindi na natin maibabalik, He-Fei. Ang bagay na ito, hindi kaya may kinalaman ang lolo mo dito. Sabi ng mga magulang mo na nakita nila siya. Sabi ni Xiaoyu na hinuli ng lolo ko. Hindi gaano kadali. Qingtong. Kailangan pang magtanong. Tungkol sa mga tao sa nayon na ito. Bakit kapag narinig nila, ang pangalan ng kapatid mong babae, ay sobrang natatakot sila? Dahil sa tingin nila, ang kapatid kong babae ay naging kakaiba. Naisip nilang lahat, na ang kapatid kong babae ay naging masama. Anong nangyari? Simula nang pumanaw ang kapatid kong babae, tuwing taon sa nayon, laging may isang buntis, na nangganganak ng patay na sanggol. Nakakabahala ang pangyayaring ito. Nagkalat ang balita sa nayon. Sinasabi nila, na ang kapatid kong babae ay namatay na may galit, at nais maghayganti sa mga buntis. May ilan pang seryosong nagsasabi, na nakita nila ang kapatid. Sinasabi na, ang sumpa ng ate nila. Kaya, ngayon, pati ang pangalan niya, ay naging bawal sa baryo. Kaya, nung nag-apply ako sa kolehiyo, pumili ako ng med school, para sa obstetrics at gynecology, para lang makabalik, tumulong sa mga buntis. Gusto kong patunayan sa kanila, hindi si ate ang nananakit, kundi ang kanilang paninira kay ate. Kaya't hindi nakapagtataka, na puro aklat medikal ang laman nitong kwarto. Ikaw pala ay doktor, kaya sila nagsasalita, ng masyadong masakit, lahat ng bagay, ay iniiwan sa aking kapatid na babae. Patutunayan ko ito, walang ganitong sinasabing sumpa. Pumanaw na ang aking kapatid na babae, at patuloy pa rin nilang pinaparatangan siya. Ano na ngayon? Nakita mo na si Xiaoyu. Mayroon ka pa bang naiisip na hindi posible? Araw. Ngayon, maraming mga bagay na hindi maipaliwanag, pero naniniwala ako, hindi gagawa ng ganitong bagay ang ate. Bakit? Kasi simula pagkabata, napakabait na tao na siya. Wala siyang ginawang masama kailanman. Kahit na siya'y naapi. Tahimik lang niyang pinagdaraanan ito. Tulad niya, mga tao, paano naman ako gagawa niyon, nang masakit sa iba? Oo, kahit hindi pa ako ipinapanganak, pero nasa tiyan ako ni nanay, noon. Nararamdaman ko siya, na mabuting tao siya, kuya. Dapat mong paniwalaan ang sinasabi ni tita. Huwag kang mag-alala, Xiaoyu, itong kuya mo, ay isang napakabait na tao. Siyempre, tutulungan niya ang iyong mama, na malaman ang katotohanan, He-Fei. Nakikita ko, na ikaw ay isang taong may kakayahan. Kung talagang mayroong masamang espiritu, sana ay talagang imbestigahan mo ito ng mabuti, at linisin ang pangalan ng aking kapatid na babae. Maaasahan mo yan. Dumating ako dito, para imbestigahan ang bagay na ito. Hindi mo na kailangang magsalita pa. Ako na bahala na magsiyasat ng maingat. Magtiwala kayo, Miss Liu. Si He-Fei namin, ay isang napakagaling na tao. Nandito siya, kaya niyang ayusin lahat. Huwag na kayong magyabang, masyado akong magiging proud. Hindi tama. Sandali lang. Kailan ako naging bahagi ng pamilya niyo?
Ate Momo. Ano? Paparating na ako agad. Momo. Momo, anong nangyari sa'yo? Bilisan mo, sobrang sakit ng tiyan ko. Huwag kang mag-alala, titingnan ko muna. Sakit, sobrang sakit talaga. Chingtong, kailangan mong iligtas ako. Momo, huwag kang mag-alala, siguradong ililigtas kita. Mabilis, tumawag ng ambulansya, huli na tayo. Anong nangyari? Hifeige. Panandalian ng ligtas. Momo, kamusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba? Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Ano ang nangyari? Kakatulong ko lang sa iyo. Nakatulong na sa pag-stabilize ng iyong kondisyon. Ngayon, kailangan mong magpahinga ng mabuti. Ang Ginoo na ito ay... Siya ay si Hifei. Napakahusay niya. Ikaw ay tinatawag na Momo. Momo. Kamakailan, sa bahay, may natanggap ba kayong mga kakaibang bagay? Anong klaseng bagay ang sinasabi mo? Isang uri. Isang bagay na mukhang ordinaryo, pero hindi naman talaga ordinaryo. Sa kahit anong paraan, kapag lumapit ka sa bagay na ito, mararamdaman mong hindi ka mapakali. Parang gusto mong samuka. Bagay. Kapag sinabi nyo yan, totoong may ganitong bagay. Nasaan? Nandoon sa likod mo, yung upuan. Yung upuan sa likod mo. Hifei. Iyan na siya. Saan galing? Parang noong nakaraang buwan. Bigla itong lumitaw sa harap ng bahay ko. Akala ko sino iyon. Huwag itapon iyon. Mukhang maganda. Kinuha ko na lang ito. Noong una akong umupo, medyo hindi komportable talaga. Pero, naisip ko na ang maraming upuan, ay hindi naman masama. Ginoong Hi, anong nangyari sa upuan na ito? Hifeige. Anong nangyayari? Itong upuan na ito, ay dumi. Dumi. Ibig sabihin ay hindi malinis, mga bagay na maaaring magdala ng kapahamakan. Hifei, kailangan bang kunin lang ang bagay na ito, at ayos na? Isang upuan. Paano ito magiging sanhi ng kapahamakan? Chingtong, ito. Momo. Hindi ko rin alam ngayon kung paano kita ipapaliwanag. Kung naniniwala ka sa akin, sana'y maniwala ka kay Hifeige. Momo, Muzu, ay papon mo sa akin ang upuan na ito. Gaano karaming pera ang gusto mo? Pawnbroker. Ibinibenta ito sa amin. Kailangan talagang tumanggap ng bayad. Ha, ito ang alituntunin. Kahit isang sentimo ay okay lang. Bakit lagi mong inaagaw ang sinasabi ko? Wala akong ginagawa. Hindi ba tinutulungan kita na ipaliwanag? Pwede bang magbawas ka ng salita? Sige. Momo, magbigay ka ng presyo. Naniniwala ako kay Chingtong. Kung kailangan niyang paniwalaan ka. Magkano lang? 1 sentimos. Sige. Kuya, parang pamilyar sa akin ang upuang ito. May pakiramdam na kasama si Mama. Sino? Sino ang nagsasalita? Hifei. Kuya Hifei. Ate. Ate Ziyu Ziyu. Liu Zixiu. Nanay. Tawagin mong Liu Zixiu. Bunso Zixiu. Hindi ba't matagal nang pumanaw? Ito ay, siya. Anong hinihintay mo pa? Bumalik ka at tumulong. Huwag lumapit, Hifei. Yunshui Village, tuwing taon, mga patay na sanggol. May kinalaman ba ito sa iyo? Hifei, Hifeige. Muling mag-uusap tayo ng maayos. Huwag mong ulitin ang pagkakamali. Parang ang weird niya. Ang weird niya talaga.
Para siyang hindi nakakaintindi ng salita. Siya ay isang misteryo. Paano siya nakakaintindi ng salita kung misteryo siya? Hindi ba? Oo, nakakaintindi ng tao ang mga espiritu. Si Xiaoyu nga. Ate, ako si Qingtong. Kapatid mo si Qingtong. Huwag kang lumapit. Ang ate mo ay, hindi tama. May problema ang kapatid mo. Hindi siya maayos. Hifei, ano ba ang nangyayari? Ate, 8 taon na. Sa wakas, nakita ulit. Ano ba ang nangyari sa'yo? Ako ang bunso. Huwag, kuya. Nanay, ako ang anak mo. Ako si Maliit na Buwan. Maliit na Buwan. Kuya. Anong nangyari kay nanay? Sasadiyang pinapalamig ko lang muna si nanay. Para maging kalmado. Hifei. Bakit siya hindi tulad ni Xiaoyu? Paano nangyari? Na ganito siya ka-agresibo? Hifei ge. Noong una, napakabait pa niya. Paano ito naging ganito ngayon? Panganib ng ina at anak. Panganib ng ina at anak. Panganib ng ina at anak. Gamit ang hindi pa nanganak na babae bilang tagapamagitan. Dagdag pa, sanggol na namatay sa sinapupunan. Kunin ang kanyang kaluluwa. Gawing isang napakabagsak na bagay. Pagkatapos ay ihalo sa mga maruming bagay. Gayon. Ang mga nilikhang maruming bagay, mas malakas ang kapangyarihan kaysa sa karaniwang maruming bagay. Lubhang mapanganib. Hifei ge. Ang ibig mong sabihin ay, may taong sinadyang patayin. Ang kapatid kong babae at si Xiaoyu. Ang ganitong masamang kapangyarihan ay kailangan kunin ang kaluluwa ng ina. Talagang wala na ang kanyang kaluluwa. Kaluluwa. Muling kaluluwa. Yung taong yun ang nagbigay sa akin ng tatay ko. Nung binabastos niya ako, gusto rin niyang kunin ang kaluluwa ng tatay ko. Hifei. Kung hindi mo ako may iligtas sa tatay ko, baka maging katulad siya rin ng tatay ko. Tama. Salamat at dumating ka ng oras. Kung hindi, talagang tuluyang masisira ang pamilya namin. Pero, ang tatay ko ay para sa pera, kaya niya ipinanghuhulugan ang kaluluwa. Bakit niya kailangang ipanghulugan ang sariling kaluluwa? Maliban sa sarili, sino pa ba ang pwedeng maghulugan ng kaluluwa? Ang kanyang mga kamag-anak, maaari rin nilang ay pang-utang ang kanyang kaluluwa. Nagdududa kayo sa akin. Mahal na mahal ako ng ate ko. Paano ko siya maaaring saktan? Hindi ako. Kung ganun, may iba pa bang kamag-anak siya? Maaga kaming pumanaw ang mga magulang namin. Ako ang inalagaan ni ate habang lumalaki ako. Wala nang iba. Makakakuha ng kaluluwa ng sariling mahal sa buhay, at ipanghuhulugan. Siyempre, matako ang ugali nila. Gusto nilang yumaman, o gusto nilang makilala. Qingtong. Sa tabi ni Zixu, may biglang yumaman ba? O biglang umangat ang katayuan? Alam ko kung sino ang tinutukoy mo. Sino? Ang bayaw ko, si Zhang Dewei. Ang asawa ng aking kapatid na babae, si Zhang Dewei. Ang asawa ng iyong kapatid na babae. Di siya yung kay Xiaoyu. Tatay ni Yu. Aking tatay. Oo nga. Simula nang mamatay si Tita Ziyu, siya ay yumaman na. Nagtayo pa ng kumpanya, bumili pa ng bahay. Sobrang yaman nun. Noong una, nagduda rin ako. Bakit bigla siyang naging ganito kay Aman? Tinanong ko siya kung saan galing ang pera. Sabi niya, na kumita siya sa pagtatrabaho para sa isang boss. Noon, hindi ko rin alam kung anong klaseng bagay iyon, kaya hindi ko naisip iyon. Hindi ba't ito ay tumutugma? Kakalipas lang ng asawa ko, ang yaman na niya, siguradong siya yun. Ang ibig mong sabihin, nagpon ang tatay ko, ng kaluluwa ng nanay ko. Bakit kaya? Siya naman ang tatay ko. Hindi siya mabuting tao talaga. Mula pagkabata, tamad na tamad, walang ginagawa na mabuti. Nang ikasal siya sa ate ko, kailangan pang magtrabaho ng ate ko para sa kanya. Madali siyang magalit at sinasaktan ng ate ko. Gumagawa ng ganitong bagay. Hindi na nakakagulat, narinig ko na rin ito. Yung si Zhang Dewei, ay isang tamad. Kawawa si Sister Zixu, nagpakasal sa ganitong lalaki. Masama. Masama siya. Xiaoyu. Kayang iligtas ang kaluluwa ng kanyang asawa at anak. Dalhin ito para iPhone. Ano? Momo.
At ang mga namatay na sanggol sa Biyang Shui Village tuwing taon. At itong si Zhang Dewei, tiyak na may kaugnayan dito. Rumeng Qingtong. Manatili kayo dito. Pupunta ako para makilala si Zhang Dewei. Hindi, sasama ako sayo. Ngayon, hindi natin alam kung ano ang pinagmulan ng isa't isa. Masyadong delikado yan. Dahil andyan ka, hindi ako natatakot. Sige na. Ako na ang lalabas. Dadalahin ko itong upuan. Medyo hindi talaga maginhawa. Ganito. Ikaw ang magdadala ng upuan at sasama sa akin. Dadalahin ang upuan. Oo nga, ito ay basura. Dapat dalhin. Yung ginastos ko. Kung alam ko lang, hindi ko na sana sinabi. Tama, Kuya Hefei. Momo. Okay na ba siya? Yung gusto ang anak ni Momo sa tiyan niya, ay si Ziyu Ziyu. Pero sino ba talaga ang nag-udyok kay Zixu na gawin ito? Kailangan pang makilala si Zhang Dewei para malaman. Ito. Ganito, ibigay mo sa akin ang address niya. At maghintay ka dito sa pagbabalik ko. Sino ba yan sa gitna ng gabi? Sino ang hinahanap nyo? Ikaw si Zhang Dewei. Oo. Paano nyo nalaman? Ay, ito. Ha, palayain nyo ako. Hindi ko kayo kilala. Magsimula ka nang umalis. Kung hindi ka aalis, tatawag na ako ng pulis. Bakit ka natatakot? Mukhang. Kilala mo ang upuan. Anong upuan o silya? Hindi ko siya kilala. Binabalaan kita. Ito ay pagpasok sa pribadong tahanan. Kapag dumating ang mga pulis, dadalin ko kayong lahat dito. Sino kayo? Anong ginagawa nyo? Ihagis ito palabas. Huwag kayong basta-basta pumasok. Sobrang natatakot. Sinasabi pang hindi kilala. Ako. Hindi ako natatakot sa upuan. Natatakot ako sa inyo. Bigla ninyong pumasok sa bahay ko. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Walang kwentang usapan. Zhang Dewei. Sabi. Bakit mo kailangan iPhone? Ang kaluluwa ng asawa mong si Liu Zixu. Kayo, ay talagang alam. Ang tungkol sa pagpapon ng kaluluwa. Sino ba talaga kayo? Kami ay nagtatanggol sa kabutihan at nagsusupil sa kasamaan. Laging hinuhuli namin kayo, mga masasamang tao na pabor sa kabutihan. Hindi ko sinabing, ako ay ganito. Pero ang ginagawa mo, ay yung mga bagay na yon, di ba? Zhang Dewei, sasabihin mo ba o hindi? Ako, kuya. Nakabalik na kami dalawa ng alak. Anong nangyari? Sa wakas, nakabalik na kayo. Anong nangyari dito? Sa wakas, nakabalik na kayo. Daiwei, ayos ka lang ba? Sino sila? HMPH. Kayong dalawang pasaway. Bago pumasok, hindi man lang nagtanong. Ako si Zhang Dewei. Tawag sa akin, Dewei. Marami akong mga tauhan. Dalawa lang kayo at naglakas loob pumasok. Naghahanap ng kamatayan. Hefei. Tayo dalawa, sila isa-isa. Ano ang gagawin? Kaya sinabi ko sa'yo, magiging delikado. Kailangan mo talagang sumama. Kaya ako ay dahil naniniwala ako sa'yo. Sigurado akong kaya mong ayusin sila, di ba? Kung sabihin kong hindi ko kaya. Talaga. Ang galing-galing mo. Hoy, kayong dalawa, ano bang pinag-uusapan nyo? Hindi mo ba makikita ng malinaw ang kasalukuyang sitwasyon? Sabi mo na nga, ano ba talaga ang layunin nyo? Sabi na nga ba? Kami ay nagtatanggol sa kabutihan at nagsusupil sa kasamaan. Laging hinuhuli namin kayo, mga masasamang tao na nagpapanggap na mabuti. Puta ka. HMP, alam nyo ba, tungkol sa panghihiram ng kaluluwa, at dinala pa yung upuan, pabalik. Siguradong galing sa mga tao sa ilalim. Huwag na kayong magtago pa. Walang kwenta talaga. Magsalita ka na. Ano ba talaga ang dahilan mo? Wala lang. Dalawang tanong lang naman. Anong mga tanong? Una. Bakit ka nang hihiram? Ang kaluluwa ng asawa mong si Liu Zixu. HMPH. Bakit mo ibinibenta? Siyempre para sa pera. HMPH. Walang kahirap-hirap. Makakakuha ng malaking halaga ng pera. Sino ba naman ang hindi matutukso? Pero siya ang asawa mo. At saka buntis pa siya. Isang bangkay, dalawang buhay. Wala ka bang puso? Hey! Anong halaga ng pagkatao? Hey! Ang asawa ko, gusto niyang makasama ako. Itong asawa, naghahabol ng utang para sa kanyang asawa. Dapat lang naman yan. Anong kalokohan yan? Sobrang makasarili ka na. Isang makasariling tao, na sobrang baliw lang. Hey, ikaw, mabangis na babae. Pangalawang tanong.
Sino ang nakikipagkalakalan sa iyo? O sabihin na lang. Sino? Ang nagunjuk sa iyo na gawin ito. Hindi ko kayang sabihin sa inyo ito. TSK, mukhang kayo ang dalawang ito. Dapat ay para kay Liu Zixu. Naghahanap ng gantimpala. Wala kaming sasabihin pa. Mga kaibigan. Sige, gawin niyo siya. Mga kaibigan, gawin niyo siya. Ikaw. Huwag, huwag, huwag. Kuya, hindi, hindi, lolo. Ako'y may mata ngunit hindi nakilala ang dakilang tao. Ay nako. Nakasagasa ako sa iyo. Akala ko. Hindi ka marunong makipaglaban. Sa isang taong katulad mo na may kakayahan, tiyak na pera ang dahilan. Ay, kung ganun. Sabihin mo, ano ang presyo? Ako. Basta't bigyan mo ako ng pagkakataon. Sa tingin mo ba? Pera ang makakasolusyon sa lahat. Kahit na ito ay labag sa konsensya, na makasakit sa pamilya, ayos lang. Hindi ganun. Ako rin ay, sandali lang, naligaw ng landas. Hindi ako tao. Ako'y isang salbaha. Talaga namang salbaha ka. Hindi. Mas masahol pa sa salbaha. Tama, 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 ate, tama ka. Lolo. Pinakawalan mo ako. Anong hinihingi mo? Pwede naman. Bakit mo ginawa yun? Isang payat na matandang lalaki. Siya. Hindi ko alam kung ano ang pangalan niya. Pahabang mukha, sungay na ilong. Napakapayat. O tama nga, sa gitna ng kilay, may isang nunal. Sabi ng tatay ko at ni Tita Jow, siya rin ang tao. Kilala mo siya. Siya ba yun? Ay oo, siya nga. Talaga namang lolo. Talaga namang lolo. Lolo. Sabi mo, itong matandang ito, ay lolo mo pala. Ay naku, bakit hindi mo sinabi kanina? E di magkapamilya na tayo. Talagang nakakaloka, parang baha sa templo ng Dragon King. Sabihin mo, ano pa ang pinagawa niya sa iyo? Sabi ko, sinasabi ko sa iyo, lolo. Noong 8 taon na ang nakalipas, natagpuan niya ako. Tanungin mo ako kung gusto ko bang ipawalang bisa, ang kaluluwa ng asawa ko. Sa simula, medyo nag-aalinlangan ako, pero pagkatapos, talagang sobra ang ibinigay nila, bumagsak na uri, alam mo ba? Kinukuha niya ang asawa at anak mo, anong ginawa niya? Parang may masamang balak. Hindi ko alam. Pero hindi naman siya mabuting tao, alam mo pa nga, hindi siya mabuting tao. Talagang sobrang sakit mo. Paano naman sa mundo, may ganitong klaseng gago, Patawarin niyo na po ako, ate. Patawarin niyo po ako, Ginang. Zhang Dewei, EHH. Tuwing taon ay may isang patay na sanggol sa bansang Fen. Ikaw ba ang gumawa nito? Ito. HMM. Oo. Bakit mo ito ginawa? Sabi ng lolo mo na gawin ko ito. Ano ang sinabi? Gumamit ng hindi pa isinisilang na sanggol, upang magbuhos ng dumi. Magbuhos ng dumi, tama. Magbuhos ng dumi. Ay dumi. May mga buntis na napiling target, at ipapahiram ko ang upuan na iyon, sa harap ng kanyang bahay. Pagkatapos ng ilang panahon, ang buntis ay mangganganak ng patay na sanggol. Doon siya pupunta para kunin ito. Oo. Ay, parang ngayon ay, pumunta siya sa bahay ni Limumo. Sa araw ng kanyang panganganak na hindi nagtagumpay. Ano? Salamat, Chingtong. Walang anuman. Sabi nila nakita raw nila ang aking ate dati. Na siya ang nakita nila, na siya ang sanhi ng maraming pagkamatay ng mga sanggol. Akala ko lang ay paninira. Akala ko lang. Huwag mo namang sabihin iyon. Si Shushu ay biktima. Ang tunay na nakasakit kay Shushu, ay yung mga masasamang tao. Oo. Sana ay maging maayos si Gefei. Agad na hanapin ang masamang tao. Oo. Ikaw ay. Paano niya haharapin? Walang kailangan. Huwag niyo akong alalahanin. Magpatuloy kayo sa ginagawa niyo. Zhang Dewei, HMM. Bibigyan kita ng regalo. Kumusta? Anong klaseng regalo?
Ikaw. Sino ka? Siya, Siya ang anak mong babae. Ang aking anak na babae. Saan ako nagkaroon ng anak na babae? Sa eksaktong paraan. Ito ang anak mong hindi pa ipinanganak. Hindi pa ipinanganak. Sinasabi mong siya ay, yung nasa tiyan ni Zexu. Bakit mo ako at ang nanay ko pinahirapan? Huwag kang lumapit. Ako. Hindi ko sinasadya. Nasaktan ka at ang iyong ina. Ako. Alam ng tatay na nagkamali siya. Huwag hayaan na patayin siya ni Xiaoyu. Pagkatapos ng lahat, iulat kay Tiyo. Mali. Mali. Hoy. Bumalik ka sa loob ng kalahating oras, kasama si Tiyo. Qingtong. 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 Yifei. Anong nangyari sa kanila? Qingtong. Ha 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 ha. Maliit na Yifei. Lolo. Lahat ng ito, talagang gawa ng iyong lolo. Hindi ka lolo. HMM. Bakit hindi ako lolo mo? Ako ang lolo mo. Ang nunal ng lolo ay nasa kaliwa, at sa iyo ay nasa kanan. HMPH. Mukhang binabako ang tingin ko sa iyo. Hindi ka naman ganoon kabobo, maliban sa nunal sa gitna ng noo. Sobrang kamukha mo ang lolo. Nyo talaga. Hindi nakapagtataka na nagkamali sila. Sino ka ba talaga? Ayon sa relasyon. Dapat mong tawagin akong ikalawang lolo. Ikalawang lolo. Hindi ba't ito, ng kanyang lolo na kapatid? Pero ni minsan ay hindi sinabi ng lolo ko, na meron pa akong ikalawang lolo. Dahil hindi niya ito matapang na banggitin. HMP. Ako ang tagapagmana ng Huang Kuandang. Kung hindi dahil sa matandang ito na sumugod sa akin, Huang Kuandang, paano ito magiging kanya? Ang ibig mong sabihin. Ninakaw ng lolo mo ang posisyon ng tagapagmana, walang duda. Mula pagkabata. Lahat ng bagay, hindi siya kasing galing ko. HMPH. Ako ang napiling tagapagmana. Bakit naman siya ang dapat makuha ng mga kaluluwa? Alam ko na siguro. Bakit ganito ang ginawa ng lolo? Ano ang alam mo? Dahil sa iyo, hindi wasto ang iyong intensyon. HMPH. Ang Huang Quan ay dapat mga siwa sa mga dumi ng mundo. Ang tagapagmana ay dapat sumunod sa katarungan. Kung hindi, masisira ang reputasyon ng Huang Quan. At magdudulot ng paghihirap sa mga tao sa buong mundo. Hindi ka lang nagluluto ng mga masasamang anak na demonyo, kundi ginagamit mo pa ang patay na sanggol para gawing basura. Kukunin mo ang kaluluwa nila. Hindi ba't ito ay masama ang puso? Ano pa nga ba? Sa buong mundo, saan pa ba may ganitong dami ng basura? Walang basura. Kung walang mga basura, may saysay pa ba ang ilalim ng lupa? HMPH. Gumagawa ako ng dumi, para manatili sa ilalim ng lupa, sa mga susunod na henerasyon. Hindi ito mawawasak sa aking henerasyon. Hindi ito mapapahamak. Isang magandang walang panganib, ay lumikha ng panganib. Para lamang sa isang maliit na daan ng kamatayan, ay nakapamatay ng napakaraming tao. Sulit ba? Sulit ba? Siyempre, sulit. Mayroon tayong kakayahang mangolekta ng dumi. Mayroon kapangyarihang namumuno sa lahat. Ganito, maaaring ipasa ang Huang Quan sa susunod na henerasyon upang ang aming pamilya ay makinabang sa mga biyaya. Para sa aming mga pamilya, magsakit ng iba, pero may pamilya rin sila. Hindi ka pa rin ba makasarili? Babae ka pa naman. Gusto mo ring mamatay, ano? Ako. May pamilya ako, si Yifei ay nandito. Hindi ako matatakot sa'yo. Palaging sinasabi, para sa pamilya, para sa daan ng mga patay. Pero sa huli, para pa rin sa sariling reputasyon. Ito ay isang uri ng pagiging makasarili. Alam ko na, kung bakit ganito ang pinili ng lolo. Masyadong konserbatibo. Kagaya mo, masyadong konserbatibo ang matandang ito. Haha. Yifei. Balak ko sanang tapusin ang patay na ito. At pagkatapos ay singilin ka. Hindi ko inasahan. Ikaw mismo ang nagdala sa sarili mo dito. Hanapin mo ako. Noong mga nakaraang taon, yung matandang iyon ay sumugod sa akin. At tinamaan ako ng malubha. Sa mga taong ito, pinahirapan ako.
Kaya't napilitan akong magtago. Ngayon, ayos na. Patay na siya. Katarungan na. Sa wakas, namatay na yung matandang iyon. Marahil ito na ang masama ang mabuting tao, hindi ba? Mag-iwan ng problema na tatagal ng libo-libong taon. Tumahimik ka na. Noong nandito siya, hindi ko siya matalo, matandang iyon. Nabubuhay siya. Hindi kita kayang gawin ng masama. Ngunit ngayon, HMM. Hefei. Mas mabuti pang sumunod ka. Ibigay mo ang wangkwan. Marahil. Maaari ko pang iwanan sa inyo ang buo kong katawan. Hefei. Wangkwan. Hindi ko ito maibigay sa iyo. Kung gusto mo ang buhay ko, subukan mo na lang ito sa sarili mo. Bata sa ilalim ng araw. Naghahanap ng kamatayan. Ah, ikaw. Paano ka magiging ganito kagaling? Hindi mo nga kayang talunin ang lolo ko. Gusto mo pang makipaglaban sa akin. Mga ilusyon. Hefei. Mas magaling ka kaysa sa inaasahan ko. Kailangan pa ng higit. Kaya ikaw ang dinala dito ngayon. Ngayon, ako ang papalit sa lolo, para linisin ang pintuan. Lolo. Kapatid, ang tagal na nating hindi nagkita. Lolo. Isa na namang. Kambal na kambal. Ikaw. Ikaw. Hindi ka ba patay na? Ito, paano ito posible? HMPH. Kung hindi na lang sana ako magpanggap na patay na ako, paano mo naman magagawa na lumabas at magpakita? Ah, akala ko peke ang pagkamatay mo, para lang mapadala mo ako palabas. Sa mga nakaraang taon, sobrang dami ng masamang ginawa mo. Hindi pa rin kita mahuli. Kailangan lang ng paraan. Lolo, akala ko talaga namatay ka na. Akala ko totoo nang namatay ka. Napatakot mo pa ako. Sabi ko na nga. Magtatagal ako hanggang 100 taon. Paano naman ako mamamatay ng ganun lang? Tanga. Kapatid. Tayo ay tunay na magkapatid. Ngunit ikaw ay puno ng kasamaan. Ate. Talagang hindi na kita maiiwanan. Huwag kang mag-arte. Kung gusto mo ng kapahamakan, sabihin mo ng direkta. Huwag kang magpanggap na mabuti dito, na parang napakabait, mapagkunwari. HMPH. Matigas ang ulo. Ikaw ang matigas ang ulo. Sa ilalim ng lupa, ipagkakatiwala ko sa iyo, sira lang ang masasira sa iyo, kaysa sa napakaraming basura sa mundo. Mas gugustuhin ko, sa ilalim ng lupa na lang, isara na lang ang pinto. Gusto mo lang umasa sa basura, para makapanakit. Parang sa akin tatay, tulad ni Tia Zhao, ikaw ang masamang tao. Kung sa mundong ito, wala nang buhay, kahit gaano ka pa kapangyarihan, ano ang halaga nito? Mukhang hindi mo pa rin naintindihan ang aral na ito. Ikaw, kayong lahat, tumahimik kayo. Pinatay mo ang napakaraming tao, at hayaan ka lang naming mamatay. Sobrang mura mo na, Lolo. Kung hindi, babaliin ko siya ngayon. Hayaan siyang tumanggap ng parusa ng batas. Anong balak mo? Walang mas mabuti pa. Ako. Lalabanan ko kayo. Ito ay, ate, Chingtong. Hindi ba patay na ako? Bakit ka nandito? Nanay. Ikaw ay. Siya ang iyong anak na babae. Tawagin mo siyang Xiaoyu. Xiaoyu. Inay. Ang pinakamalaking panghihinayang ni Inay ay ang hindi na muling makita ka pa. Ngayon ay sa wakas. Inay. Matagal na rin kitang gustong makita. Ang kanilang pinakamalaking hangarin ay ang makitang muli ang isa't isa, huling pagkikita. Pero ang pagkakataong ito ay ang huling polem.
Salamat, Ginoo. Nailigtas mo kaming mag-ina. Binibigyan mo kami ng pagkakataon. Muling magkausap. Salamat, kuya. Huwag, huwag, huwag. Bumangon na kayo. Wala na akong magagawa, kundi makita kayong muli. Sapat na iyon. Sa buhay na ito, wala tayong tadhana bilang mag-ina. Kung sakaling may susunod na buhay, gusto ko pang maging nanay ni Xiaoyu. Nanay. Sa susunod na buhay, gusto ko pang maging anak mo. Lolo. Pakiusap. Oo. Lolo. 20 taon na ang nakalipas. Nang siya ay bagong humawak sa posisyon ng boss ng Wangquan, nalaman ko na, siya ay lihim na nag-iimbento ng mga masamang espiritu. Palagi mong tinatanong sa akin, kung saan kita nakuha. Maliit na hindi. Na hindi. HMM, sa totoo lang. Ikaw yung noong panahon na siya ay naglikha ng masamang espiritu, na sanggol, ako. Nang makita kong hindi siya matuwid, nailigtas kita. Ngunit, ang iyong ina ay patawad, wala akong magagawa. Lolo. Noong panahon na iyon, nailigtas mo ako. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Lolo. Yun. Baka nga ba, may mga kamag-anak pa ako sa buhay. Oo. Ito ang address ng bahay mo sa probinsya. Pwede mong hanapin ang iyong mga kamag-anak. Xiaofei, HMM, patawarin mo ako, na hindi ko sinabi sa iyo, ang tungkol sa pagkunwaring patay, maingat siya. Kailangan kong ipaniwala sa kanya, napatay na ako. Saka lang siya nakalantad. Hay, Lolo, huwag mong sabihin na hindi ka pa pumanaw, talagang pumanaw ka na nga. Gagawin ko pa rin ang tama sa kanya, anak. Nangangarap ka ba na, patay na ako, di ba? Oo. Kung hindi ako patay, hindi mo pa magagampanan ang pagiging boss sa ilalim ng lupa. Wala, Lolo. Ayaw ko talaga na maging boss. Ako, mas gusto ko na mabuhay ka ng maayos. Saksi ang langit. Sige na. Alam ko na hindi ka ganitong tao. Si Xiaofei, HMM. Sa panahong ito, marami kang nakilala na mga dalaga, hindi ba? Malapit na ba akong magkaapo? TSK. Anong sinasabi mo dyan? Lolo, walang ganun. Wala. Bawasan mo ang daldal. Tama na ang edad mo. Dapat mo nang isipin yan. Naghihintay pa ako na may akap ang apo sa tuhod. Bilisan mo na. Ay nako, Lolo. Hefei, may magandang balita ako sa'yo. Malapit nang husgahan si second uncle mo at si Zhang Dewei. Hindi makakatakas sa kamatayan. Kamatayan ang katapat nila. HMP. Karapat dapat lang sa ganito ang kapalaran nila. HMM. Hefei ge. May magandang balita ako sa'yo. Nanganak si Momo. Totoo. Isang malaking batang lalaki na 9 libra at 6 na onsa. Ligtas ang ina at anak. OU. Kuya Hefei, salamat sa pagligtas. Sa aking kapatid na babae at si Xiaoyu. At si Momo. Anong ibig mong sabihin nito? Bakit ka pa nakialam? Salamat kay Kuya Hefei. Kung gayon, salamat na nga. Bakit ka pa nakihalubilo? Hindi mo alam. Hindi dapat magkausap ang lalaki at babae. Anong kinalaman mo dyan? Sige na. Anong magandang balita? Alam ko na. Pero may kailangan pa akong gawin. Kailangan kong umuwi sa bahay para hanapin ang pamilya. Uuna na ako. Sasama ako sa'yo.